Gumamit daw ng ecstasy ang namatay na assistant manager ng isang casino sa Parañaque ayon sa kanyang nobyo. Hinihintay pa ang autopsy report para malaman ng pulisya kung may foul play nga ba. Saksi si June Veneracion. Kita sa mga litratong kinunan mismo ng ina ni Angel Joy Durolfo ang mga pasa at sugat ng anak nang isugod sa San Juan de Dios Hospital nitong Biyernes. Sabi ng doktor sa akin nung may hawak is lantang gulay na daw. Ang fiancé na si Rodney Inchausti ang nagdala kay Joy sa ospital at tumawag sa ina ng dalaga. Sabi ko sa kanya, akala ko ba alagaan mong anak ko? Bakit umabot tayo sa ganito? Yun ang sabi ko sa kanya. Tapos lagi niya lang binabanggit sorry. Sabi ko yung sorry mo, wala nang magagawa yan. Ako ang nawalan, hindi ikaw. Nung gabi bago ma-ospital, heto naman ang kuha mula sa mismong cellphone ni Joy. Kasama niya si Rodney at 3 pang kaibigan na lahat ay persons of interest na. Sa inisyal na impormasyon, bago ma-ospital, galing silang lahat sa isang party sa room 812 ng Sky Tower ng Soler Resort and Casino, kung saan nagtatrabaho bilang assistant manager si Joy. Nakakuha ko sa isang source ng pirmado na pero hindi pa nasusumpaan at hindi pa notarized na affidavit ni Inchausti. Dito sinabi niyang si Joy ang nag-imbita sa kanila para sa get-together sa room 812. Doon na nila ininom ang drogang ecstasy. Maya-maya, nagsasayaw at nag-iikot daw ang biktima sa sahig habang nagsasabing, ang taas ko. Tapos nakita nilang nakadapa raw sa sahig si Joy na nagsabing hayaan siya dahil gusto na raw mamatay. At dumaing na raw si Joy na hindi na makahinga. Tinangka raw dalhin sa hotel clinic pero ibinalik rin nila sa kwarto si Joy dahil baka makita sila ng ibang empleyado. Pinaliguan muna nila para raw mahimasmasan. Pero nang makitang nangingitim na ang kuko ni Joy, ay dinala na raw nila sa klinik. Pinayuhan sila ng klinik na dalhin sa ospital si Joy. Sinagot din ni Rodney sa salaysay ang napansin ng ina ni Joy. Yung pasa niya sa 2 braso. Yun. Tapos tuwing nagsusorry sa akin, tinatakpan niya, binababa niya yung t-shirt, yung ng t-shirt niya. Resulta lang daw ito ng pagbuhat niya sa biktima. Nagkasugat pa nga raw siya sa labi dahil sa kagat ng kanyang fiancé. Sa salaysay naman ang kasama nila sa kwarto na si Josebel Lim Uy. Sinabi niyang natumba si Joy sa kakasayaw at tumama ang ulo sa pintuan ng walk-in closet. Pero nagawa pa raw nitong magpatuloy sa pagsasayaw. Kinumpirma niya ring nahirapang huminga si Joy. Pati ang pagpapaligo nila kay Joy sa banyo. Nag-seizure daw si Joy alas 3:30 ng madaling araw kaya nagpatulong na sila sa concierge ng hotel. Sa pirmadong salaysay naman ni Molo Huang, sinabi niyang nasaksihan niya rin ang punto ng mahirapang huminga si Joy. Sa pirmadong salaysay naman ni Philip Chin na senior manager ni Joy, napansin niyang may tig-isang pasa sa parehong braso si Rodney na kasing laki ng bibig. Meron din daw pasa sa lower lip si Rodney. Itinanggi raw sa kanya ni Rodney na nag-away sila ni Joy. Itinanggi ring nagdroga sila. Pero inamin daw ng empleyado nilang si Josebel, kinalaunan na uminom sila ng ecstasy. Sa pahayag naman ni Dr. Abilino Diquilla ng Soler Resort and Casino, wala na aniyang malay, may lagnat at kinukumbulsyon o nanginginig si Joy nang dalhin sa kanya. Sabi raw sa kanya ng mga kasama ni Joy na dulas ang huli nang umatake ang panginginig. Ininjeksyonan daw niya si Joy ng pampahinto ng kumbulsyon bago niya iutos ang pagdala sa ospital. Bagamat asphyxia by manual strangulation o pananakal ang nakalagay na cause of death ni Joy sa kanyang death certificate, ayon sa mga pulis, kailangan daw hintayin muna ang autopsy result na bukas ilalabas. Wala pa tayong suspect dito because we are still establishing nga kung merong indeed crime nga. Wala naman daw alam ang ina tungkol sa aligasyong nag-ecstasy ang anak. Inulila ng biktima ang kanyang 6 na taong gulang na anak. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi.